Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mapagpalang umaga po, Father. Tuwing linggo, tayo ay nagkatipon-tipon upang magdasal, upang ipagdiwang ang misa ng sama-sama. Lahat tayo ay nangangalaga sa ating espiritual na mga buhay, our spiritual life. At ang ating mga kalooban, our interior lives, ay mahalaga. Mahalaga ang kalooban. Sabi nga, kung ano ang nasa puso, siya rin ang lalabas sa ating mga bunganga or sa ating bibig. Kaya huwag nating paniwalaan yung slip of the tongue. Dahil palagi yan, slip of the heart pala yan. Galing sa puso. Jesus, in our gospel today, sa ating ebanghelyo ngayon, teaches us the importance of our interior life, of our being person, ang ating mga kalooban. Tinanong ni Jesus, mahalaga ba kung ano ang nangyayari sa kalooban, sa damdamin at kaisipan ng isang tao? Sinabi ni Jesus sa gospel ngayon, you will know the fruit by the tree. A good fruit comes from a good tree. A good person comes with a good heart, but an evil person comes from an evil heart. That is why Jesus also telling us, from the heart, the mouth speaks from the heart. That is why Jesus reminds us today that it is very important to take care of our heart. Pangalagaan natin ang ating mga puso. To take care of our interior self, our spiritual life, because what comes out from us comes from the heart to what is happening inside, kung ano ang nangyari sa ating kalooban. At minsan napapansin natin kung ano ang lumalabas sa atin, nanggagaling sa kalooban natin. Halimbawa, kapag may pinoproblema tayo ay nababagabag sa ating nababagabag sa ating damdamin. Araw-araw na lang iniisip natin kung ano ang problema natin. Mapapansin natin sa labas ng ating mga sarili, di na tayo makausap ng maayos, mainit ang ulo, palagi, minsan naninigaw pa. Kasi meron parang problema sa ating kalooban. Kaya mga kapatid, tama si Jesus. Mahalaga, ingatan, pahalagahan ang ating mga puso, ang ating mga kalooban. But how do we took good care of our interior life or our heart or paano natin alagaan ang ating mga kalooban? Jesus is telling us today, follow the master, follow the teacher. Sundin ang mabuting guro at walang iba kundi si Kristo. He is the only good teacher for His disciples, para sa ating lahat. Kaya kung gusto nating pangalagaan ang ating mga kalooban, kung anuman ang nangyari sa ating kalooban, sundin natin ang ating mabuting guro na si Jesus mismo. Kaya nga, tuwing tayo ay nagsisimba, by celebrating the Mass together, praying together, listening, reading, meditating the Word of God together, Jesus becomes our teacher, and we will listen always to Him. Na tayo palagi ay nakikinig sa ating mabuting guro na si Jesus. Kung nais po nating maging mabuti ang ating mga kalooban, maging mapayapa ang ating mga kalooban, at maayos ang ating mga kalooban, at maging mabuti ang ating lagay, sumunod tayo kay Jesus sa pagdarasal, sa ating pagsisimba, kagaya ng ating ginagawa tuwing linggo o araw-araw. Magagabayan tayo ni Jesus sa ating na mabuting guro ang ating kalooban. At kapag maayos ang kalooban ng tao, mabuti rin at magiging maayos ang kalalabasan ng ating mga buhay. Pero merong warning si Jesus, not to listen to blind guides. Sabi dito, huwag tayong
guides, sa mga blind guides o sa mga bulag, yung mga hypocrites, mga mapag-imbabaw. Iwasan po natin makinig sa guro na bulag, sa mga guro na hindi totoo, guides and teachers, blind teachers, hypocrites. Pero sa ating panahon ngayon, dahil sa maraming sinasabi, ang social media, ang internet, many of us listen to blind and hypocritical teachers na hindi nagtuturo sa atin ng katotohanan. Ngunit sa halip ay nagtuturo ng fake news, fake information, teach us lies, dishonesty, at hindi sila magandang o mabuting gabay para sa ating mga kalooban. Kaya minsan, tuwing tayo ay nakikinig o nagbabasa sa internet, social media, bigla lang tutunog, ting! Sale! Bibili kagad, add to cart. Maya-maya, nandyan na ang delivery. Ganyan tayo na impluwensyahan ng mga social media, internet, kung ano man ang nasa ating paligid. Kaya tignan natin kung paano tayo nasusunod ng kalooban through this social media o ng mga influencer, di ba tinatawag nila influencer sa social media, na kahit na bumili lang siya ng sapatos, 1 million likes na kaagad, no? 1 million followers na kaagad, no? Simple lang ang ginawa, pero marami ang nag-follow, nag-like, nag-love. Kaya mga kapatid, tingnan natin palagi kung ano ang ating sinusundan. What we are following, sino ang ating sinusundan. Kailangan magpagabay tayo sa Panginoon. Let us take care of our interior life. Pangalagaan natin ang ating mga kalooban. Lalabas ang tunay na kalooban at makikita kung ano ba ang nasa iyong mga kalooban. Let us always be guided by the good teacher, not the blind teachers that will tell us lies, dishonesty, and wrongdoings. Sa ating pangalawang pagbasa, sabi doon, even in the face of corruption, even in the face of death and sin, God or Jesus will have the victory over this. Na ang Diyos ang magtatagumpay kahit nasa harap ng kamatayan at kasalanan. Dahil napagtagumpayan na ni Jesus ang lahat para sa atin. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Kaya isipin natin ang ating mga puso, pangalagaan ang ating mga kalooban. At mga kapatid, let us not be guided by blind guides, by blind teachers, but let us be guided by the good teacher. Let us listen always to Jesus. Makinig tayo sa salita ng Diyos, sapagkat ito ang magagabay sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, ingatan natin ang ating mga panloob, ang ating mga kalooban. Ngayon at masagana, magiging mabuti lang tayo kung nakikinig tayo palagi sa mabuting guro na ating Panginoong Hesukristo. Amen.